Kapag tiningnan yung NBA salary cap ngayon, yung isa sa mga lower market team na malapit na sa tax threshold ay New Orleans. Susunod yung Portland. Ang Pelicans at least nakikipag-compete ngayon. Yung Portland nasa rebuilding process na. Kapag nilipat yan next season or sa off-season, yung Boston, Suns at Nuggets ang top 3 na posibleng lumagpas na sa tax threshold. Wala pa naman kasi nilalabas na salary cap for next season, pero sila yung top 3. Ang Pelicans naman, kapag next year andun sila sa gitna at malapit nilang abutin yun within 2 season. Lumalaban pa sila ngayon sa top 6. 3 teams sa West ang umakyat. OKC, Minnesota at yung Pelicans. Si CJ McCollum meron 2 years contract pang matitira. Ito yung pinirmahan niyang extension, almost $64 million. Pero yung isa talaga sa malaki na makukuha ay si Brandon Ingram. Pagpatak ng off-season, eligible na siyang magkaroon ng $221 million na kontrata sa loob ng 4 na taon. May average yun na $50 million per year. Bago mag-umpisa ang season, pinapipirma na siya ng 2 taong kontrata dito sa Pelicans pero hindi niya kinuha yun. Sinabi niya mag-iintay muna siya ng off-season dahil papatak siya ng 9 years at mas malaki ang kontratang makukuha niya. Meron siyang average ngayon na 21 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Hindi na siya nakakalaro ng 60 games since 2022 season. Baka ngayon taon, abutin niya yon. Dito naman papasok si Zion dahil sinabi na nga ng team na hindi na guaranteed yung kontrata niya at may kailangan siyang habuling mga games bago maging guaranteed yun. At dahil doon, naging tradable si Zion. Sa 5 taon ni Zion, may 1 season doon na hindi siya nakalaro dahil sa injury. Yung rookie season niya, nag-umpisa siya maglaro noong second part na ng season. Ikalawang beses pa lang ni Zion ngayon na lumagpas ng mid-season. Meron siya ngayon taon na 22 points, 5 rebounds at 4 assists per game. Itong report na to, nilabas to nung una noong mga December nung sinabing tradable si Zion at ibinalik lang ulit ngayong February 2024 dahil malapit na yung trade deadline. So nung nabasa ko to kanina, hindi pa nga tapos yung Anthony Davis package at hindi puli pa nakukuha ng Pelicans, naglagay na naman doon ng report na interesado di umano ang Lakers na makuha si Zion sa Pelicans. High risk trade yon dahil injury prone si Zion, parang eclipse pa maglaro. Kailangan pang magpakawala ng Lakers ng ilang players para makuha si Zion at yung kontrata niya. Kahit non-guaranteed yun, pasok pa rin sa salary cap. Papabor lang sa LA na hindi nila babayaran ang buong contract ni Zion kung hindi niya mamimit yung requirements. Pero lalagpas din sila sa tax apron, mawawalan din sila ng ilang player. Ang nilagay kasi doon si Austin Reeves, ang isa sa mga kapalit. Sa pagitan ni Zion at ni Reeves, kay Austin Reeves na ako dahil siguradong maglalaro yun sa mga games. Ang nilagay pa doon, willing i-trade si Reeves para sa isang all-star or superstar player. Ayaw kasing ibigay ng LA si Reeves dito sa Atlanta Hawks para kay DeJounte Murray na hindi pa rin natutuloy yung trade na yon. Poster boy kasi si Reeves ng Lakers. Dahil hindi pa natutuloy yung trade ni Murray papuntang Lakers, dito naman pumasok ang Knicks na pinupormahan nila itong si DeJounte Murray. Ang Knicks, silent lang sila makapag-trade. Yung ibang teams, kaya ayaw makipag-deal basta-basta sa Knicks, lalo na yung Jazz. Alam kasi ng Utah na maraming draft picks ang New York. Sa 2024 pa lang, meron silang 4. Magte-take effect din yun yung Kristaps Porzingis trade na napunta sa Dallas dati. Meron pa silang galing Detroit at Wizards. Sa 2025, galing naman sa Bucks yung first rounder nila. Pwede kasing magamit yun. Yung kanilang mismong pick ang hindi pwede nilang gamitin sa magkasunod na taon. Ang gusto kasi ng Atlanta mula sa Lakers ay makakuha ng 2 first round pick. So ang makakapagbigay kasi ngayon nun na isa sa mga team na contender para sa playoffs ay Knicks dahil marami silang first round pick ngayon. Maraming draft picks pa ang Knicks na pwedeng isama sa package, kasama doon yung second round na pwedeng ibigay din dito sa Atlanta para makuha si Murray. Loaded ng guards ang Knicks pero si Murray pwede namang isama kay Jalen Brunson. Kaya posibleng masulot pa ng Knicks si Murray mula sa Lakers galing sa Atlanta kung hindi agad makikipag-trade ang LA.